Kasama ho natin ang ating pong mabait at magaling na kaibigang abogado, isang labor law expert, para tayo tulungang sagutin ang ilang mga katanungan po na talagang pangunahing inaalam ng ating mga manggagawang Pilipino. Si Attorney Cecilio Duca, ang legal counsel po ng University of Makati at siyempre isang magaling na profesor sa labor law. Attorney, magandang tanghali po sa inyo, magandang hapon. Kamusta po kayo? Mabuti naman, kasamang Ryan. Maraming salamat at magandang hapon sa mga tagapanood at tagapakinig mo. Pasensya na kayo, attorney. Alam kong busy kayo dahil itong mga panahong ito ay review para sa bar examination. Pero salamat po at kami po ay inyong pinagbigyan. Anytime, basta ikaw para makatulong sa ating mga kababayan. Ay opo, salamat po. Attorney, medyo marami yung listahan yata ng mga tanong na kailangan nating sagutin po ngayon habang nanonood at nakikinig sa atin yung mga kamanggagawa natin, yung mga ka-work natin, attorney. Unang-una, attorney, yung konsepto ho ng resignation muna siguro, ano ho. Yun bang resignation, attorney, yan ba'y kailangang nakasulat? Kasi yung mga, lalo na yung mga kabataan ngayon, pag ayaw na sa trabaho, bigla na lang hindi papasok. Kinakailangan po ba sa ilalim ng batas, pag ikaw ay magre-resign sa trabaho, kailangan ba nakasulat at kailangan bang sagutin yung sulat mo na ikaw ay nagpapaalam na aalis ka na sa trabaho mo, Attorney Duca? Oh, maliwanag ang sinasabi ng ating labor code, no? Article 300. Opo. Na kapag ka ang empleyado magre-resign, anuman ang kadahilanan o kahit walang dahilan, kailangan niya magbigay ng written notice sa kanyang employer at least 1 month bago siya mag-resign. Kasi pag hindi niya po ginawa yan, maaari siyang managot at makasuhan for damages ng kanyang employer. Subalit may mga pagkakataon naman na hindi niya na kailangang magbigay ng written notice ayon sa batas kung siya ay ininsulto, serious insult ng employer. O kaya inhuman or unbearable treatment na yung trabaho or merong crime na ginawa laban sa kanya yung employer, pwede siyang umalis kahit hindi nagpapaalam. Pero yun po ay mga exceptions. Ang general rule natin, dapat 1 buwan magbigay ka naman lang ng notice para naman si employer makahanap ng ipapalit. Opo. In response to that, Attorney Duca, no, kasi kadalasan, kaya pag nagbigay na ng resignation yung empleyado, hindi na siya papasok kahit na sinasabi po na kailangan mag-render pa siya at least 30 days, o 1 month. Kasi ang environment very hostile na. Hindi na magiging maayos yung ugnayan niya sa kanyang mga katrabaho o kaya sa mga boss niya, attorney. Pwede ho ba yun? Pwede naman kung papasok dun sa unbearable or inhuman treatment na ang ginagawa ni employer, pwedeng immediately umalis siya. Pero yun kasi ay question of fact, ano? Na maaaring feeling niya lang yon pero hindi naman talaga yun totoo. So para ligtas tayo, sundin yung batas unless talagang kailangan niya ng umalis at hindi niya na kaya. Mahirap na maipili. Kumbaga, surang-sura na siya doon sa pagmumukha ng kasamahan niya o doon sa boss niya, attorney, Opo. Pero yun ho bang resignation, attorney, kinakailangan bang tanggapin ito ng employer o ng HR ng kumpanya o basta pinasa ko, kailangan ko bang hintayin na ako'y sulatan pabalik, attorney, para maging valido at formal yung aking pag-exit in case after 30 days? Well, ideally, dapat sagutin siya ng employer, pero may mga employer kasi na hindi na sinasagot, ini-ignore na lamang. Kung hindi naman ito sinagot, basta naipa-receive niya doon sa tamang otoridad or sa HR, patatakan niya yung kopya niya, pag lumagpas yung 30 days, walang sinasabi sa kanya si employer, malaya na siyang umalis. Kasi kung nag-resign na at pipilitin pa rin natin na magtrabaho, ay malalabag po yung constitutional right against involuntary servitude. Ayun na nga, opo. Involuntary. Kumbaga, pang-aalipin na yan, attorney, kung tutuusin ho. Kumbaga, gagawin ka na. Kasi labag na sa kalooban mo eh. Tama po yun. Binabayaran man tayo o hindi. Kung ayaw na natin magtrabaho at pinipili tayo, involuntary servitude na ho yan. Dapat to voluntary ang pagtatrabaho. Opo. Habang si Ma'am Jency ay nandyan, may pinatanong po siya, attorney, sabi niya, paano po kung si employer ang nagtanggal? Ito naman, ng bigla kay employee. So yung resignation, si employee yan na aalis sa kumpanya.
itong tanong ni Ma'am Jennifer, si Ma'am Jency, sa kabilang banda, kung paano kung bigla naman na tinanggal na lang ng empleyado, ng employer yung empleyado. Pwede ho ba yun, attorney? Okay na kailangan may notice din ang empleyado para sa employee. Hindi po pwede yun, kasamang Ryan, no? Kapag tatanggalin ang empleyado sa kanyang trabaho, malalabag po yung right to security of tenure. Kaya kailangan ni employer meron siyang cause. Either just or authorized cause, at bibigyan niya ito ng 2 notices. Yung unang notice, ipapaliwanag ng employee bakit siya hindi kailangan tanggalin. Dahil may ginawa siyang paglabag o may hindi siya ginawa na dapat gawin. At yung pangalawang notice ay yung notice na tinatanggal na siya. Kasi kung wala pong cause at walang notices or due process, magiging illegal po ang pagtanggal doon sa empleyado at mananagot si employer. Magbabayad do ito ng back wages, i-reinstate yung employee at magbabayad din ng damages at kasama pa yung attorney's fees. Naalala ko tuloy, attorney, yan yung tinatawag na two-notice rule sa labor law. Opo. Tama po yun. Yan po ang twin notice requirement. Opo. Na unang notice, ipaliwanag mo. Kaya po normal na sinasabi ng mga employer, mga HR, notice to explain. Yan. Bakit hindi ka tatanggalin? At yung pangalawa, patapos mo masubmit na yung sagot mo do sa unang notice, kung hindi tanggap yung paliwanag mo, ini-inform ka naman na ikaw ay tuluyan ng tatanggalin, attorney. Tama po ba yon? Tama yun, kasamang Ryan. At dapat binibigyan siya ng at least 5 calendar days para makapagpaliwanag. Pero alam niyo po, ang katotohanan niya, pag gusto ka talagang tanggalin ni employer, wala namang paliwanag na sasapat. Ika nga, hindi ka talaga magiging sapat sa taong hinahanap. Medyo may hugot yan. Attorney? Ano nga huli yun? Walang sapat na paliwanag sa taong iba ang hanap. Ayan. Attorney, kasi yung iba, ang nangyayari, bagamat hindi tineterminate, hindi tinatanggal, pinahihirapan. O kaya ililipat sa malayo, liblib na lugar, ilalagay sa graveyard shift. Yan ho ba'y papasok dun sa elemento ng constructive dismissal, Attorney Duca? Tama yan, kasamang Ryan. Constructive dismissal yan. Napakaraming desisyon ng Korte Suprema na kapag ka iniinsulto yung empleyado, imposible na pumasok pa siya, sinisiraan siya, o kaya hindi na makatarungan yung ginagawa sa kanya, itinatransfer siya sa mga hindi niya gusto, pwede hong constructive dismissal yan at illegal pa rin po ang dismissal na katulad yan. Ika nga, dismissal in disguise. Ayan, oo. Halimbawa, attorney, yung iba, unang linggo, nilagay siya sa panggabi. Ikalawang linggo, hindi pa nakaka-adjust, pang umaga na agad siya. Kinabukasan pang umaga na, parang papatayin ka naman. Sa mga ganyang pagkakataon, attorney, pwede bang magreklamo yung empleyado, attorney? Pwede na pong mag-file ng kasong constructive dismissal. Magtungo na ho doon sa opisina ng labor arbiter at mag-file ng kasong constructive dismissal sapagkat hindi naman po pwedeng magtagal pa yung ganong sitwasyon dahil kawawa naman yung empleyado natin. Sa NLRC yon, attorney, tama po ba? Oo. Opo. Tama po. Attorney, para lamang po malinawan din habang si Sir Lambert Santos ay nakikinig, baka yung mga ibang kababayan natin, marami hong nakikinig sa atin, nasa mga 200,000 po yung nanonood at nakikinig sa atin ngayon, Attorney Duca. Ang tanong ng marami, sino ba ang saklaw ng labor code kumpara doon sa saklaw ng civil service law? Ayan, siguro maganda mabigyan din natin ng diin po ito, attorney. Opo, tama po yan. Talagang magkaiba po ang saklaw ng labor code. Lahat po ng private sector employees ay saklaw ng labor code at pinapatupad ito ng Department of Labor and Employment. Samantalang yung mga empleyado po ng pamahalaan covered ng Civil Service Law ay saklaw naman ng Civil Service Law, Presidential Decree 807 at mga ordinansang inilalabas ng Civil Service. Kaya lang po para doon sa mga job order employees at mga contract of service employees ng gobyerno, malungkot po ang kanilang kinalalagyan sapagkat may mga desisyon po ang Korte Suprema na sinasabing hindi sila empleyado ng government agency na siyang nag-hire sa kanila. So ito parang kayo pero hindi pala kayo. Kasi po walang employer-employee relationship daw yung mga JO, job order at contract of service
doon sa ahensya ng gobyerno na sila nilang pinagtatrabahuhan. Sumalungkot po ito. Nako. So, ibig sabihin, akala mo kayo pero hindi pala. Parang MU lang, attorney. Ayun, at ginos ka lang, parang ikaw yung pinakilig, iba naman ang inibig. Nako, talaga naman si attorney, ano. Pero, nakakalungkot. Ibig sabihin, kapag ikaw ay job order pala at contract of service, hindi mo ma-enjoy, attorney, yung benepisyong na-enjoy ng isang regular o plantilla employee sa gobyerno. Tama yan, kasamang Ryan. At yun ang malungkot, ano? Kasi nagtatrabaho ka naman, hinire ka nung agency na yan, pero hindi mo may enjoy ang mga benepisyo dahil hindi ka empleyado ng gobyerno ayon sa batas at sa desisyon ng Korte Suprema. Paano Kasi nga yun? po, baka Opo. ang lumalabas, hindi siya eligible, walang civil service eligibility, or baka walang plantilla na available doon sa opisina nila. Yun na nga, ang malungkot, attorney Duca, yung ibang mga JO, 20 anyos na, inaabot pa ng 30 years, JO pa din, attorney. Tama ho ba yung ganun? Kasi ang alam ko, kung tama ho yung pagkakaunawa ko, sa under the law, kung yung trabaho mo ay necessary and desirable sa labor code, dapat ikaw ay permanent. Yan ba'y applicable din sa mga nasa gobyerno, attorney? Ang malungkot yan, kasamang Ryan, yan ay para sa private sector. Sa gobyerno, walang ganyan Opo. Eh sa gobyerno, kailangan may item na available at qualified ka at may eligibility. Pag wala, kahit na pareho yung trabaho mo dun sa nature of work or business ng opisina, ay hindi ka regular employee. Kahit gaano ka pakatagal at kahit gaano ka kabihasa dun sa trabaho mo, attorney, kung wala, ano nga po yung sabi nyo, kung walang item, walang eligibility. opo, at ano po yung isa? Walang kakilala sa yung gobyerno. MBA ang tawag. May backer ako. May backer ako. Walang MBA, opo. Sa May pribadong... bago na raw, kasamang Ryan. Opo, ano daw po? May bago na. Ito yung MNSA. Ano daw po yan? Opo. Hindi Master in National Security Administration. Opo. May ninong sa admin. May ninong. Pero sa pribadong sektor, attorney, ito kadalasan, ngayon, malapit na naman po yung bare months. Lalo na yung mga nasa mall, attorney, yung mga nasa mga department store, kapag bare months, dumadami yung empleyado. Pag kahit sa mga supermarket, ito'y napansin namin ng asawa ko, pag supermarket, kapag ordinaryong araw, ang daming mga cashier lane, pero 4-3 lang yung cashier. Pag Pasko na, puno, ang daming cashier, ang daming bagger. Yung mga seasonal employees ba, attorney, ano ang nature ng kanilang trabaho? Well, basically, kasamang Ryan, ang ginagawa dito ng mga malls at mga establishment na ito, kumukuha sila ng fixed term employees. Okay. So meaning, bibigyan lang Opo. nila ng 4 months contract, matapos ang 4 months, wala na naman trabaho ito. Ito po yung nakakalungkot na end of contract. Pero minsan naman, ang ginagawa nila para hindi na nga sila magka-problema, kumukuha sila ng manpower agency. Kung ito namang manpower agency nila ay job contractor, ang employer po niyan ay yung agency at hindi yung mall or yung supermarket. Nako. So, ibig sabihin, wala silang kaugnayan. Walang employer-employee relationship sa kanila. Yung agency ang kakontrata ng mall. Opo, yun ang masakit doon kasi doon sila nagtatrabaho sa mall pero ang employer niya yung agency at pinapayagan ito ng labor code provided yung agency niya ay job contractor. Nako. Ang malungkot po niyan pag natapos na naman itong season na ito at hindi na nagpapakita si Santa Claus o si Jose Marichan, Opo. wala na naman silang trabaho. Yun na nga po. Tapos kapag naman kailangan sila ulit, panibagong requirements na naman, attorney. Yun ang masaklap. Pero at kasamang Ryan, iiwasan ito kung empleyado sila ng agency. Kasi yung agency, yun ang maghahanap ng pwesto para sa kanila ng panibagong assignment. Okay. Kaya lang kung hindi sila maihanap ng bagong assignment, ito na naman ang problema, pinapayagan ng labor code ito na ilagay sila sa floating status, no work, no pay, sa loob ng 6 na buwan. Naku, di ang saklap din nun, attorney. No work, no pay na nga sila. Wala pa silang pang araw-araw nakita. Para ka naghihintay sa limbo nun, attorney. Yun ang masaklap kasamang Ryan kasi empleyado ka ng agency, walang mapaglagyan sa iyong assignment, wala ka munang trabaho. Opo. In the meantime, pahinga muna. Hindi mo naman po pwedeng sabihin,
Judith, huwag ka munang darating. Sino ba si Totoo. Judith? Yung Judith ng kuryente, Judith ng bahay. Opo, lagi nandiyan si Judith. Kinsenas katapusan, wala pa yung sweldo. Si Judith nauna pa, attorney. Tama yan. Opo, Kaya opo. masaklap ang kalagayan ng ating mga manggagawang ganito ang sitwasyon. Opo, teka muna po, attorney, itong pinag-uusapan nating mga ito yung mga nakikita nating mga nakabihis ng maganda. Paano yung mga nagtatrabaho sa construction, attorney, yung gumagawa ng mga bahay? Yan ho ba anong status ng employo nila kung ang kanilang sweldo ay lingguhan, attorney? Ito naman kasamang Ryan, ang tawag dyan ay mga project employees. Okay. Empleyado Opo. lamang sila hanggat ongoing yung project. Opo, Pag opo. natapos na yung project, hindi na naman sila empleyado. Correct. So mag-aantay na naman sila ng panibagong project para ma-employ na naman sila. So talagang ito ay kumbaga kung kailan lang meron, doon lang may trabaho, attorney. Yun ang masaklap. Kasi nga, ang problema talaga natin dito, may oversupply tayo ng mga manggagawa. Nako. Kaya lang, oversupply na nga, nag-hire pa tayo ng mga foreign employees. Ayun na minsan. nga po. Opo. Wala na nga tayo maibigay sa mga empleyado natin. Nako, yun nga ho ang nakakalungkot attorney. Tsaka ang tanong ko dyan, wala bang magaling na Pilipino para kumuha pa tayo ng mga foreigners, attorney? Yun na nga eh. Yun nga ang tanong ko doon ng panahon ng mga pogo. Wala na ba tayong mga gamblers at mga scammers? Ba't nag-hire pa tayo ng mga foreign scammers at gamblers? Sa dami naman, attorney, attorney, nabanggit na ho natin, ang dami ng konseptong legal at sa tingin ko po, maraming mga kababayan natin ang nagla-like sa atin ngayon. Meron tayong 200,000 views ngayon, attorney. Nabanggit natin yung konsepto ng project employee, job order, contract of service, pati ho yung constructive dismissal, yung pong retrenchment, attorney. Ano ho ang ibig sabihin nito? Yung po bang retrenchment, pwede bang sabihin, halimbawa, kasi parang ang dating nito, attorney, bigyan ko lang ng konting analogy, parang yung HR, tapatawag yung mga empleyado, parang may dala-dala siyang tabletas ng 10 commandments. Sasabihin niya, this is the management prerogative. Desisyon ito ng kumpanya. Parang wala nang magagawa. Tama ho ba yung ganon, attorney? Depende ito sa mga Ryan. Kasi yung retrenchment to prevent losses, kailangan merong losses talaga o kaya merong projected loss. Valid po ito sa ilalim ng Article 298 ng Labor Code. Pero yan po, Opo. dapat i-notify ang empleyado 1 month ahead at babayaran po siya ng separation pay. Ang separation pay po dyan ay 1 month salary or 1/2 month salary for every year of service, whichever is higher. A fraction of at least 6 months is considered 1 whole year. So Opo. yan po, hindi basta-basta matatanggal kasi meron pang notice yan, 1 buwan, at ino-notify din ng Department of Labor para makapag-imbestiga kung legal ba talaga yung ginagawa ng employer. Okay. So, dapat merong notice, prior notice pa din. Yung right to be informed. Tama ho ba? Kada isang taon, may equivalent siyang 1 month salary dapat. So, kung halimbawa, attorney, meron siyang 10 taon na pinagtrabaho sa kumpanya, bagamat gusto pa niya, pero merong loss o nalulugi talaga o may projected loss yung kumpanya, dapat meron siyang kabuang 10 buwan din na sweldo as to equivalent to his 10 years, attorney? Hindi ganun. Sa mga Ryan, ganito Opo, yan. opo. Half month salary for every year kasi consider natin nalulugi na. Half so, month 5 lang. month salary lang. Half month Oo, lang kalahati kada lang. taon. Akala Kasi ko may 1 losses month. eh. Opo, lugi na nga. Opo. So, itong retrenchment, attorney, kung halimbawa, napatunayan naman na walang lost o projected loss, gusto lang talaga. Pagkatapos matanggal yung isang tao, wala nang ibang tinanggal. Sinabi, ikaw lang yung redundant in duty Pwede ho ba yun, attorney? Well, hindi po pwede yun. Kasi kung ang reason niya ay losses, dapat patunayan na may losses. Ang sabi yan ng Korte Suprema, ikaw magpatunay dahil ikaw si employer. Ngayon, kung ang reason niya naman ay redundancy, ibang usapan niyo, kasamang Ryan. Opo, Ang opo. separation pay doon ay 1 month salary for every year of service. Oh. So, kung naka-10 taon siya, 10 buwang sweldo yon kasi redundancy. Pag Pero redundancy, 1 year. Oo. Opo. Tama yun. Pag Pero dapat retrenchment, tanggalin yung redundant position. opo. Sir, ito po, attorney, maraming nag-interesadong na nakikinig at nanonood sa atin. Ilang beses po pwedeng mag-retrench daw ang isang kumpanya sa loob ng 1 taon? Well, walang sinasabi ang batas, pero kung
ito talagang merong kang dahilan, po pwedeng magtanggal. Kaya lang hindi naman siguro pwedeng every month ay magtatanggal ka ng empleyado. Kasi baka naman ito ay arbitrary na. So ito po ay depende sa mga sirkumstansya. Ngayon kung balikan ko yung redundancy, dapat yung redundant position, inabolish mo. Okay. At saka good faith dapat yung pagtanggal ng posisyon. O kaya kung hindi naman na-abolish yung posisyon, titingnan mo, may reasonable basis ka, bakit yung posisyon niya ang tinanggal mo? Bakit hindi yung isa? Correct, So may basis correct. ka dapat. Opo. Katulad ng seniority at yung efficiency. Ayan. Pero yung efficiency kasi kasamang Ryan, medyo mahirap-hirap yan eh. Correct, May mga correct. empleyadong efficient, may mga empleyadong efficient. Oh. Yung mga efficient, yung lagi nasa office, nakit hindi kailangan, hindi natatanggal yun eh. Opo. Tsaka yung iba naman, depende sa affinity. Kaklose mo si boss eh. Di ho ba, attorney? Well, napapasama yan, pero ayaw naman nilang tanggap, aminin. Kaya ang daming konsepto, attorney. Panghuli na lamang po, attorney, sana hindi ito yung huli na pakikipagtalakayan namin sa inyo. Pinabanggit po natin tungkol sa pagtatanggal sa trabaho, attorney, at yung mga retrenchment na yan. Yun hubang halimbawa yung taong na-retrench o nakasama sa listahan, tama ho ba yung kadalasang dahilan ang unang tatanggalin ay yung mga pinakabagong pumasok? Ganun ho ba talaga ang practice, attorney? Well, pwedeng maging basihan ito kung redundancy kasamang Ryan kasi kasama ito doon sa sinasabi ng Korte Suprema na good faith at reasonable basis in dismissing the employee based on redundancy. Kasi ang Opo. prinsipyo natin, general rule, first in, last out. So yung mga bago talaga, sila yung medyo nasa dulo ng priority dahil kulang pa sa training o kaya yung loyalty nila sa kumpanya, ikinoconsider din yun. Oh, so ito yung sinasabi natin justifiable basis, attorney. Tama po. Pwede. At yan po ay authorized cause for dismissal. Ayan, authorized cause. Attorney, meron ho kayong mga fans na nandito nanonood sa inyo at tuwang-tuwa ho sila dahil kayo daw po ay napapanood na rin sa TV ngayon at sana daw po sa mga susunod na araw ay makapanayam pa namin kayo. Attorney, panghuli na lang daw po. Kanina may binanggit ho kayo tungkol doon sa prorated na mga po pwedeng tanggapin ng mga na-retrench o ng mga natanggal dahil sa redundancy. Kung halimbawa daw po yung isang tao ay natanggal ng June, halimbawa, meron daw po ba siyang karapatang kunin yung kanyang mid-year na hindi pa nare-release, attorney? Tama po yun. Sa private sector ho, 13th month pay ang tawag. Opo. Ngayon po, inire-release ito twice a year, June at saka December. Ngayon po, ang rule natin sa Presidential Decree 851 sa 13th month pay, kung kayo po ay nakapagtrabaho kahit isang buwan man lamang sa isang taon, entitled kayo sa proportionate 13th month pay. At Okay. dapat tong matanggap yon. At Opo, hindi ho opo. po pwedeng hindi ibigay ni employer yon. Prorated, kumbaga. Kung ikaw, pero kung nakabuo ka naman ng isang buong taon nung nakaraang taon, isang buwan ng equivalent mong 13th month pay. Tama po yon. At dapat i-release po yon bago mag-December 24. Yun po ang latest nun. Opo. Kailangan ho bang mag-clearance, attorney, para matanggap yan? Well, kung siya po ay natatanggal na or nag-resign, kailangan po ng clearance. May clearance requirement po tayo. Pero pag na-clear na po siya, dapat within 30 days, i-release yung kanyang final pay. Nako, within 30 days pala after clearance, attorney, yan ang sinasabi ng batas? Tama po yan. Yan po sabi ng Labor Advisory number 6. Opo. Ito, attorney, panghuli na lang, pasensya na ho kayo. Yung daw pong tatay Sige po. niya, yung tatay ko ay matagal ng empleyado sa isang local government. Tinanggal ho siya nung magpalit ng mayor. Hanggang ngayon po, hindi pa nare-release yung kanyang terminal fee yata to, terminal pay. Kahit pa nakapag-clearance na siya. Meron ho bang batas na nagsasabing dapat agad-agad ma-release ito kapag okay naman ang clearance, attorney? Tama po yun. Kasi terminal leave pay ho ang tawag dyan. Yung mga leave credits niya, Opo. ginamit niya, dapat bayaran ho ito. Pag hindi ho siya nababayaran, marami siyang pwedeng lapitan. Una, pwede ho siya magpunta dun sa Anti-Red Tape Authority para tanungin itong agency niya bakit nagtatagal. Opo, O kaya opo. po, pwede rin siya magpunta sa Civil Service Commission o kaya sa DILG dahil local government po ito. So, pero pwede naman siguro kausapin muna yung agency. Opo. O kaya naman, punta kayo dito, sumbong namin kayo kay Attorney Duca.
Ayun po. Opo, attorney, maraming salamat po hanggang sa susunod po na pakikipagkwentuhan para sa usaping legal, attorney. Maraming salamat, Isamang Ryan. Basta ikaw, anytime. Opo. Mabuhay At, po mabuhay kayo po at mga God saksi ni bless Duca. you and your family, Attorney Duca. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!